minuto. Naisip mo na ba kung anong maaaring mangyari sa loob lamang ng 3 minuto? Isang tao ang maaaring mawala ng napakalaking halaga ng kayamanan. Isa naman ang maaaring makarinig ng isang na kayang baguhin ang kanyang buong buhay. At ikaw ay pwedeng baguhin ang takbo ng iyong buong araw. Tila imposible. O baka parang napakababaw. Ngunit ang ipapakita ko sa iyo ay hindi lang basta totoo, ito ay sinusuportahan ng agham, ng espiritual na prinsipyo, at ng aktwal na karanasan. At maaaring ito na mismo ang kailangan mong marinig sa araw na ito. Napansin mo ba kung paano tayo nagsisimula ng araw na parang naka-autopilot? Para bang may puwersang hindi natin nakikita na humihila sa atin? Pagmulat pa lang ng mata, kahit hindi pa tayo bumabangon mula sa kama, puna agad ang isip natin ng mga alalahanin, mga bayarin, mga obligasyon, kakulangan sa oras, at takot sa hinaharap. Ano ang nangyayari? Nagsisimula ang araw natin sa enerhiya ng kakulangan, ng pagmamadali, ng pangangailangang makaligtas. Hindi natin namamalayan, ngunit naitutok natin ang ating sarili sa kaguluhan, inuulit ang parehong enerhiya ng kahapon. At sa ganitong paraan, maraming tao ang namumuhay ng maraming linggo, buwan at kahit taon. Nakikita mo ba ang sarili mo rito? Ako rin ay dumaan dyan. Alam ko ang pakiramdam ng parang ang mundo ang may hawak ng kontrol sa buhay mo, hindi ikaw. Naranasan kong magtrabaho sa mga trabahong kinamumuhian ko. Maliit ang kinikita, wala akong formal na edukasyon, at puro pagdududa ang bumabalot sa akin. Alam mo ba yung pakiramdam na pagtingin mo pa lang sa orasan, ramdam mo na agad ang bigat ng buong araw kahit hindi pa ito nagsisimula. Para akong isang butil ng buhangin sa gitna ng bagyo, pilit lang na nakikisabay. Sa estado kong iyon, natuklasan ko ang lakas ng pasasalamat. Ngunit hindi ko tinutukoy ang mababaw o paulit-ulit na pasasalamat. Ang ibig kong sabihin ay yung sadyang gawin na may layunin, na nakatutok, na may kakayahang baguhin ang daloy ng iyong isipan, at ipahiwatig sa universo kung ano talaga ang gusto mong maranasan, hindi ang kinatatakutan mo. Marami ang hindi nakakaunawa nito, ngunit bawat bagay sa universo ay may kanya-kanyang dalas o enerhiya. Ang pera, kalusugan, ugnayan, kaligayahan, lahat ng iyan ay may dalas. At ang pasasalamat ay isa sa may pinakamataas na enerhiya sa lahat. Kapag naranasan mo ang estado ng pasasalamat, kahit sa loob lamang ng 3 minuto, nagsisimulang gumana ang iyong isipan at katawan sa ibang antas. Alam mo yung pakiramdam na parang ang lahat ay dumadaloy, na may mga ideyang bigla na lang sumusulpot, lumalapit ang tamang tao, at parang ang oras ay pumapabor sa iyo. Hindi ito tsamba. Ito ay resulta ng pagiging nakaayon sa tamang dalas. Karamihan sa mga tao ay hirap manatili sa ganitong estado dahil alipin sila ng kanilang mga pandama. Nakakakita sila ng overdue na bayarin at agad silang nagpapanik. May naririnig silang negatibong komento at dinadala nila ito buong araw. Nararamdaman nila ang bigat ng takot at iniisip nilang iyon ang sukatan ng kanilang kakayahang makamit ang tagumpay. Ngunit ang totoo, ang panlabas na mundo ay nagkakaroon lamang ng kapangyarihan kung pahihintulutan mo ito. Ang problema, walang nagturo sa atin kung paano ito harangin. Tayo ay tinuruan kung paano tumugon, hindi kung paano mamuno sa sarili nating estado. Dito pumapasok ang pasasalamat bilang isang tahimik, ngunit makapangyarihang sandata. Sapagkat kapag pinili mong tumigil ng may layunin sa loob ng 3 minuto at ituon ang pansin mo sa kung anong meron ka na, sa kung ano ang nabigyan mo na ng halaga, sa mga bagay na nais mong makamit na tila nariyan na, ikaw ay muling kumukuha ng kontrol sa iyong dalas. At kapag nabago mo ang dalas na yon, lahat ay sumasabay. Napatunayan na ito ng agham. Ayon sa isang pag-aaral na nailathala sa Psychology Today, ang mga taong nagsasagawa ng pasasalamat ay may mas mababang antas ng cortisol, na siyang kilalang hormone ng stress. Bukod pa roon, mas matibay ang kanilang emosyonal na katatagan, mas maayos ang kanilang tulog, mas maganda ang kanilang relasyon, at mas mataas ang kanilang tiwala sa sarili. Ngayon, sabihin mo nga sa akin, naniniwala ka bang ito'y nagkataon lang? Kung makikita mo lang ang mga nangyayari sa loob ng iyong katawan sa 3 minutong iyon, baka magulat ka. Ang tibok ng puso mo ay nagiging balanse, ang iyong paghinga ay lumalalim, at ang iyong utak ay pinapagana ang mga bahagi na may kaugnayan sa kalinawan, konsentrasyon, alaala, at kahit empatya. Ang tila isang simpleng pahinga ay nagiging direktang utos sa universo, handa na ako. Nakaayon na ako. Ibigay mo na.
Pero naiintindihan ko kung ano ang maaaring tumatakbo sa isipan mo ngayon, Bob, ang dami ko pang kailangang asikasuhin. Puna ko ng suliranin, ng bayarin, paano pa ako makakahanap ng panahon para magpasalamat? Iyan ang bitag. Ang hintaing maging maayos ang lahat bago magpasalamat ay parang paghihintay na magpainit ang fireplace bago maglagay ng kahoy. Ang pasasalamat ay hindi bunga, ito ang pinagmumulan. Iyan mismo ang nagligtas sa akin. Noong panahong gumuho ang buhay ko, wala akong pera, walang direksyon, at walang edukasyon, nakilala ko ang isang lalaking nagngangalang Ray Stanford. Ibinahagi niya sa akin ang isang aklat na may pamagat na Think and Grow Rich at sinabi niya, kung gagawin mo eksakto ang sasabihin ko, maaari mong makamit ang kahit anong layunin mo. Sa oras na yon, hindi ko kayang maniwala sa sarili ko. Pero naniwala ako na siya ay naniniwala. Kaya nagsimula ako. Isa sa mga unang gawin na ipinasok ko sa araw-araw ko ay ito, araw-araw, sa loob ng ilang minuto, bago pa man gawin ang anuman, ako ay nagpapasalamat. Kahit wala akong nakikitang dahilan. Nagpapasalamat ako dahil nagising ako. Dahil ako ay may kalusugan. Dahil ako ay natututo. At unti-unti, ang dating tila larong pangkaisipan ay nagsimulang maging realidad. Unti-unti, lumaki ang kinikita ko. Dumating ang mas magagandang ideya. Nakilala ko ang mga taong may ibang pananaw. Nakagawa ako ng mga desisyong mas matuwid. At ang lahat ng ito ay nagsimula sa 3 minutong katahimikan at pasasalamat. Ngayon, kapag may nagtatanong sa akin, Bob, ano ba ang sikreto? Paano ko sisimulan ang pagbabago sa buhay ko? Hindi ako nagdadalawang isip. Sinasabi ko agad, simulan mo sa pagiging mapagpasalamat. Kahit wala kang nakikitang dahilan. Dahil ang dahilan ay dumarating lamang pagkatapos. At kung may pag-aalinlangan ka pa rin, nais kong itanong sa'yo, ano ba talaga ang mawawala sa'yo? 3 minuto lang ba? Kasi kung sa loob ng 3 minutong iyon ay hindi mo kayang magpasalamat, baka ang issue ay hindi lang oras. Baka ang tunay na problema ay hindi mo pa nauunawaan ang kapangyarihan na mayroon ka sa loob mo. At ito ang totoo, ikaw ang may kapangyarihang kontrolin ang sarili mong enerhiya o hahayaan mong ito ay kontrolin ng lahat ng nasa paligid mo. Ikaw ang pipili. Ngunit alalahanin mo, ang 3 minutong pasasalamat, kapag isinasagawa ng may layunin, ay kayang baguhin ang takbo ng buong araw mo. At kapag nabago ang isang araw, ito na ang maaaring maging unang hakbang tungo sa isang uri ng buhay na hindi mo man lang inakalang pwedeng mangyari. Ilang ulit mo na bang naranasang magising sa umaga na parang huli ka na sa sarili mong buhay? Bago mo pa man mahawakan ang sipilyo, puno na agad ang isipan mo ng kung ano-anong, kailangan ko nito, wala ako niyan, paano ko kaya ayusin to? At kapag nagkaisip-isip ka na, lumipas na ang mga unang oras ng araw mo kakareklamo tungkol sa mga kulang, sa mga hindi gumagana, sa mga bagay na hindi ayon sa gusto mo. Para bang nakaprograma na ang isip mo sa kakulangan? At pakinggan mong mabuti ito, ang isipan na laging nagrereklamo, hindi kailanman lumilikha ng mga bagong resulta. Inuulit lang nito ang mga bagay na mayroon na. Maaaring isipin mong ikaw ay realista lamang sa pagreklamo. Pero ang totoo, lalo mo lang pinatitibay ang eksaktong bagay na nais mong baguhin. At ang hindi naiintindihan ng maraming tao, at ito ay napakahalaga, ay ang utak natin ay gumagana sa pamamagitan ng pag-uulit. Ang iniisip mo ng paulit-ulit ay nagiging gawi. At ang gawi ay nagiging resulta. Maging ito man ay sa salapi, damdamin o pisikal na kalagayan. Kapag araw-araw mong sinasambit ang lungkot ng pagkakautang, ng kakulangan sa kita, ng hindi pagkilala sa iyong halaga, lalo mo lang pinapalakas ang estado ng pagiging kulang. Pinapakain mo ang ugat ng problema sa paniniwalang ikaw ay nagpapaluwag ng damdamin. Pero tandaan mo, hindi ko sinasabing baliwalain mo ang katotohanan. Ang punto ay ito, ang realidad ay bunga, hindi ito ang ugat. Ang tunay na ugat ay nasa enerhiya na ibinubuga mo, at ang pasasalamat ang siyang may kakayahang baguhin ang enerhiyang iyon. Naalala ko noong sinimulan ko ang unang negosyo ko. Isa itong serbisyo ng paglilinis. Wala akong sapat na kaalaman noon. Basta ang alam ko lang, gusto kong ibang landas sa buhay. Wala akong diploma, wala akong plano para sa negosyo, wala rin akong karanasan. Pero may isang bagay akong meron, isang kakaibang estado ng pag-isip. Hindi ko sinimulan ang lahat sa pagreklamo tungkol sa kakulangan ng kliyente, nagsimula akong magpasalamat para sa mga darating pa lang. Nagpapasalamat ako sa bawat oportunidad, kahit hindi pa sila dumarating sa pisikal.
At ito ang bihirang maunawaan ng karamihan, kailangan mong matutong magpasalamat bago pa dumating ang tagumpay. Dahil ang pasasalamat bago pa man ang bunga ay tinatawag na pananampalataya. At ang pananampalataya ay lumikha. Madalas kong marinig ito, Bob, hindi ko maramdamang magpasalamat kasi ang hirap ng sitwasyon. At sinasagot ko ito ng malinaw, kaya patuloy na mahirap ang sitwasyon mo ay dahil hinihintay mong gumaan muna ang lahat bago ka magsimulang makaramdam ng magaan. Ngunit ang totoo, baliktad ang proseso. Kailangan mo munang maramdamang magaan at magpasalamat para magbago ang lahat. At hindi ito haka-haka lang. Ang Universidad ng Harvard ay nagsagawa ng pananaliksik ukol sa emosyonal na gawi at tagumpay. Napag-alaman nilang ang mga taong sinasadya ang pagkakaroon ng positibong damdamin, gaya ng pasasalamat at kasiglahan, ay mas malikhain, mas masigasig, at pati ang kanilang kita ay mas mataas. Sa madaling sabi, hindi ito basta kwento lang ng inspirasyon. Ito ay agham ng utak, pisyolohiya, gawin ng tao. Kapag araw-araw mong pinapakain ang isip ng parehong pag-aalala, ukol sa kakulangan, sa pagkukumpara, sa kawalan ng hustisya, literal mong pinalalalim ang mga koneksyong neural sa utak na siyang humahawak sa iyo sa isang lugar. Mananatili ka sa parehong alon ng enerhiya ng mga bagay na nais mo nang alisin. At ito ang isang lihim na natutunan ko sa pagdaan ng panahon, ang universo ay hindi nagbibigay sa iyo ng gusto mo. Ibinibigay nito ang bagay na kapareho ng enerhiyang inilalabas mo. At kung may alinlangan ka pa, tumingin ka sa paligid. Ang mga taong palaging may reklamo, bihirang umasenso. Nakatali sila sa isang siklo ng kabiguan at pagsisisi. Ngayon, tingnan mo ang mga taong naliwanagan na. Mga tulad ni Will Smith, halimbawa. Maaaring hindi mo siya gusto, pero siya ay isa sa mga taong palaging ikinukwento ang kapangyarihan ng isipan, ng pasasalamat, at ng pagguni-guni. Nagsimula siyang magpasalamat kahit wala pa siyang pelikula, kahit wala pang parangal. Nagpapasalamat na siya habang natutulog sa sahig ng isang recording studio. Ngayon, ikumpara mo sa mga tulad ni Mike Tyson. Isang pambihirang talento, isang napakalaking yaman. Ngunit maraming taon siyang namuhay sa alon ng galit, hinanakit, at pag-isip ng kakulangan. At nawala ang lahat. Bakit? Kasi hindi niya natutunang sanayin ang isipan na magpasalamat, sanay lamang itong lumaban. Hindi ko sinasabing ang pasasalamat ang sagot sa lahat ng problema. Pero sasabihin ko ito, kung wala ang pasasalamat, walang pagbabago. Sapagkat kung hindi mo babaguhin ang isipan, mananatili kang ikot-ikot sa parehong kinalalagyan. At alam mo kung anong nakikita ko kapag may nagsasabing parang natigil na ang buhay ko. Nakikita ko ang isang taong nasanay na sa pagreklamo at nakalimutan ng magpasalamat. Nakikita ko ang isang kaluluwang marahil ay hindi pa kailanman tumigil ng 3 minutong nakapikit para lang sabihin, salamat sa aking lakas. Salamat sa aking isipan. Salamat dahil kahit wala pa sa aking mga kamay ang lahat ng bagay na nais ko, may kakayahan akong maging ang taong kailangan kong maging. At sa mismong sandaling ito, nagsisimula ng magbago ang takbo ng minhabuhay. Sapagkat kapag binago mo ang iyong enerhiya, ibang uri ng tugon ang iyong mararamdaman. Magsisimula kang mapansin ang mga pagkakataong dati ay tila hindi mo nakikita. Mas magiging tiwala ka sa sarili, mas may direksyon, mas malikhain. Lahat ito dahil pinili mong gamitin ang pinakapayak at madalas na hindi pinapahalagahang kasangkapan, ang pasasalamat. Kaya't buong puso kitang tinatanong, nais mo bang patuloy na pagtuunan ng pansin ang kakulangan o handa ka na bang magsimulang itanim ang mga binhi ng iyong nais anihin? Sapagkat ang pagpiling ito, isang simpleng desisyon, ang huhubog sa takbo ng iyong buhay sa mga susunod na araw. At ito ay nagsisimula ngayon. Sa isang pag-iisip. Sa isang damdamin. Sa 3 minutong pasasalamat. Napansin mo na ba na may mga taong tila laging nasa tamang daloy ng buhay? Parang ang dali-dali nilang makabuo ng mga kasunduan, makakilala ng mga tamang tao, at may kakaibang kislap sa kanilang mga mata. At minsan mapapaisip ka, ano bang meron sila na wala ako? Maaring mukhang simple ang sagot, ngunit taglay nito ang isang napakalalim na kapangyarihan, pasasalamat. Hindi yung pasasalamat na basta-basta lang, dahil sa kagandahang asal. Kundi ang pasasalamat na buo, na darama, at isinasabuhay araw-araw ng may layunin. Nauunawaan nila ang isang bagay na bihira lang mapagtanto ng karamihan, ang pasasalamat ay ang susi patungo sa kasaganaan. Ang mga matagumpay na tao, sa anumang larangan, ay hindi naghihintay na makamit ang tagumpay bago magpasalamat.
Sila'y nagpapasalamat bago pa man dumating ang tagumpay. At dahil dito, sila ay umaayon sa parehong dalas ng kung anuman ang kanilang ninanais. Sapagkat ang universo ay hindi tumutugon sa mga salita. Tumutugon ito sa enerhiya. At ang enerhiya ng pasasalamat ay nagsasabing, ako na ito. Taglay ko na ito. Ako'y ganap na. Kapag ganito mo isinabuhay ang iyong araw, babalik sa iyo ang mundo ng may parehong sigla. Isipin mo si Oprah Winfrey. Sa loob ng maraming dekada, araw-araw siyang nagsusulat sa kanyang journal ng 3 bagay na pinasasalamatan niya. 3 bagay. Simple. Ngunit tuloy-tuloy. At siya mismo ang nagsabi na ito ang naging pinaka-transformational na ugali ng kanyang buhay. Ngayon isipin mo, bakit kaya ang isang tao na mayaman na umaabot ng tinatayang 12 trilyong piso, may impluensyang pandaigdig, prestihyo at tagumpay, ay piniling gawin araw-araw ang pagsasanay ng pasasalamat? Dahil nauunawaan niya na hindi pera ang nagpapanatili ng kasaganaan. Ito ay isipan. At ang pasasalamat ang pundasyon ng ganitong pag-isip. Maaring nagtataka ka, paano ako magpapasalamat kung wala pa akong nakukuha sa mga gusto ko? At ang tugon ko ay ito, dahil nga wala ka pa, mas lalo kang kailangang magpasalamat. Sapagkat ang pasasalamat ay hindi bunga ng tagumpay. Isa itong pasya. At ang pasyang ito ang maghahatid sa iyo sa larawan ng buhay na gusto mong maranasan. Nang simulan kong gawin ito, wala akong kahit ano. Nakatira ako sa isang payak na tahanan, palipat-lipat ng trabaho, at hirap makabayad ng mga bayarin. Pero kahit ganoon, nagsimula akong magpasalamat. Sa simula, parang wala namang dahilan. Bakit ako magpapasalamat? Pero pinilit kong pasalamatan ang aking katawan. Ang aking isipan. Ang librong iniabot sa akin ni Ray Stanford. Ang mismong hininga na bumubuhay sa akin. At habang ginagawa ko ito, dahan-dahan akong nagbago. Naramdaman kong mas magaan. Mas bukas. Mas konektado. At pati ang mundo ay nagsimulang tumugon sa akin sa ibang paraan. Dahil ang pasasalamat ay nagbubukas ng mga pintuang ang takot ay pinananatiling sarado. Kapag marunong kang magpasalamat, hindi mo kailangang kontrolin ang lahat, pero nagkakaroon ka ng tunay na direksyon. Umaalis ka mula sa enerhiyang puno ng kawalan ng pag-asa, patungo sa enerhiyang puno ng tiwala. At sa ganitong dalas, mapapansin mong unti-unting lumilitaw ang mga bagay na dati ay hindi mo nakikita. Isang matagal nang hindi nakausap, isang bagong ideya, o isang solusyon na tila imposible noon. At hindi lang ito basta espiritualidad. Isa rin itong agham. Ang pasasalamat ay muling nag-aayos ng iyong sistema ng nerbiyos, pinapakalma ang tibok ng puso, at binabawasan ang aktibidad sa bahagi ng utak na konektado sa takot at kakulangan. Ang agham ng utak ay may tawag dito, positibong neuroplasticity. Ibig sabihin, nasasanay ang iyong isipan na makita ang mga bagay na gumagana, imbes na ang laging mali. At habang paulit-ulit mong ginagawa ito, lalo kang nagkakaroon ng dahilan upang ipagpatuloy ito. Ngunit sa kabilang panig, may mga mapapait na halimbawa rin. Tulad ni Robin Williams. Isang henyo sa pagpapatawa, minahal ng buong mundo, ngunit sa loob-loob niya ay matagal nang naliligaw. Sa kabila ng katanyagan, tagumpay, at pagkilala, siya ay tahimik na nakikipaglaban sa depresyon. Alam nating masalimuot ang kalusugan ng pag-iisip at may iba't ibang pinagmumulan. Pero hindi maikakaila ang pattern, maraming mga tao na tila, may lahat, ay nananatiling hungkag sa kalooban. Sapagkat ang panlabas na tagumpay ay hindi kailanman mapupunan ang puwang ng panloob na pagkakahiwalay. At sa puntong ito, ang pasasalamat ay hindi na lamang basta damdamin. Isa na itong pagbabalik loob sa sarili. Kung hinihintay mo pa ang pahintulot ng buhay upang magpasalamat, hayaan mong ako na ang magsabi, nasa iyo na ang pahintulot. Hindi mo kailangang magtagumpay muna upang makadama ng pasasalamat. Ang kailangan mo lang ay kamalayan. At kapag mayroon ka nito, hawak mo na ang lahat ng kailangan upang makapagsimula. Maari itong maging napakasimple, araw-araw, maglaan ng 3 minuto. 3. Umupo ka, huminga ng malalim, at sa iyong isipan, isa-isahin ang mga bagay na pinasasalamatan mo. Maaaring ito ay ang bubong sa iyong ulunan. Ang pagkain sa iyong hapag. Ang pagkakataong makapagsimula muli. At kahit papaulit-ulit na sumasagi sa isip mo ang kaisipang, kulang pa ito, patuloy ka pa ring gumagalaw. Dahil sa paglipas ng panahon, natututo ang isip. Natututo ang katawan.
At pati ang sansinukob ay natututo. At sa isang iglap, sa oras na hindi mo inaasahan, makikita mong nagpapasalamat ka para sa mga bagay na noon ay tila hindi mo akalaing posible, ang bagong trabaho, ang pagtaas ng kita na hindi mo inaasahan, ang masiglang ugnayan sa isang mahal sa buhay, ang ideyang biglang sumagi na tuluyang nagpabago sa iyong pananalapi. At ang lahat ng iyon ay nagsimula sa 3 minutong desisyon. 3 minutong pinili mong damhin ang kasaganaan bago pa man ito kumatok sa iyong pintuan. Ang kasaganaan ay hindi tumutugon sa pagmamadali. Tumutugon ito sa pagiging totoo. At kapag iniisip mo na ikaw ay mayroon na, nararamdaman mo na ikaw ay sapat na, at nagpapasalamat ka na parang natanggap mo na ang iyong nais, doon mo sinisimulang maging ang taong iyon. Hindi maaaring ipagkait sa iyo ng buhay ang isang bagay na ikaw na mismo ay naging mula sa loob. Kaya kung mayroong isang gawi na kayang magbukas ng mga di nakikitang pintuan, magtutugma sa iyong kaisipan, damdamin, at katawan sa buhay na nais mong likhain, ang gawi na ito ay walang iba kundi ang pasasalamat. At ito ay nagsisimula ngayon. Sa'yo. Sa mismong lugar kung nasaan ka. Dahil ang lahat ng hinahanap mo ay siya ring naghahanap sa'yo. At matatagpuan ka nito sa dalas na pinipili mong panahanan. Lagi akong tinatanong ng mga tao, ano ang unang hakbang, Bob? Ano ang dapat kong gawin ngayon? At ang sinasabi ko ay tila napakasimple, kaya madalas ay hindi ito pinapansin. Ngunit doon mismo matatagpuan ang lihim. Ang pinakasimpleng gawi, ang gawi na halos walang nagbibigay ng seryosong pansin, ang siyang may kapangyarihang baguhin ang direksyon ng buong buhay mo. Pasasalamat. 3 minutong bawat araw. Iyon lang. Ngunit hindi ito basta-bastang pasasalamat. Hindi ito iyong basta inuusal ang isalamat na walang nadaramang emosyon, para bang nagdarasal ka ng paulit-ulit na hindi naintindihan. Ang tinutukoy ko ay pasasalamat na totoo, nararamdaman, malinaw sa isipan. Pasasalamat na nililikha sa loob ng iyong imahinasyon ang buhay na pinapangarap mo at pinapahalagahan ito na parang ito'y totoo na. Karamihan sa mga tao ay hindi nauunawaan na ito'y isang uri ng teknolohiya ng isip. Isang mekanismong direktang kumakausap sa iyong ilalim ng kamalayang pag-isip. At ang ilalim ng kamalayan, kaibigan, ay hindi nagtatangi kung ano ang totoo at ano ang iniisip lamang, ang nauunawaan lang nito ay ang dalas. At kung kaya mong ipadala ang tamang dalas ng may pagpapatuloy, siya na ang bahalang gumalaw para sa iyo. Naalala ko ang panahong unti-unti pa lang akong umaahon mula sa pinakamababang punto ng aking buhay. Hindi nagtutugma ang mga bayarin. Magulo ang aking schedule. Pagod ako, puno ng inis at parang dinadala ko ang bigat ng mundo. Sobrang gulo ng isipan ko na parang imposibleng huminto kahit saglit. Pero pinilit ko ang sarili ko. Huminto ako, literal. Umupo ako sa gilid ng kama, huminga ng malalim at nagsimulang magpasalamat. Nagpasalamat ako na parang tapos na ang lahat ng problema. Na parang may sobra pa akong oras, nabayaran na ang lahat ng bayarin at malinaw na ang isip ko. At sa bawat paghinga, naramdaman ko ang pagbabago sa aking katawan. Lumiit ang bigat sa aking batok. Lumuwag ang sikmura. At ang pinakakamangha-manghang bagay ay nangyari, luminaw ang aking isipan. Biglang may mga ideya akong naisip na noon ay hindi ko makita habang ako'y nasa otomatikong galaw. Kailangan mong maunawaan ito, hindi kailangang bumagal ang mundo para makahanap ka ng balanse. Kailangan mong matutunang tumigil mula sa loob. At 3 minuto ay sapat na para doon. Alam ko kung ano ang maaaring iniisip mo ngayon. Bob, wala nga akong oras para mag-agahan ng maayos, paano pa akong hihinto ng 3 minuto para dyan? At dito nakatago ang kabalintunaan, wala kang oras kasi nga hindi ka humihinto. Ang kaguluhan sa labas ay refleksyon ng kaguluhan sa loob. Kung nais mong baguhin ang iyong pagiging produktibo, ang kalinawan ng iyong isipan, at ang iyong enerhiya, magsimula ka sa loob mo. May mungkahi akong gawin na kahit sino ay pwedeng gawin. Pumili ng tiyak na sandali sa iyong araw. Maaari itong sa paggising, bago matulog, o kahit habang nasa trapiko ka. Habang nasa trapiko. Sa tuwing magpula ang ilaw ng trapiko, imbes na mainis, gamitin ang sandaling iyon upang magpasalamat. Nagpapasalamat ako sa aking buhay. Nagpapasalamat ako sa pagkakataong matuto. Nagpapasalamat ako dahil nasa tamang landas ako. 30 segundo. At kung ulitin mo ito tuwing titigil ka, sa pagtatapos ng araw ay ilang ulit mong nahasa ang iyong isipan upang maglabas ng dalas ng pasasalamat.
At maaari mong gawin pa itong mas makapangyarihan. Maaari kang bumuo ng malinaw na larawan sa iyong isipan. Isipin mo ang bahay na pinapangarap mo, ang iyong bangkong may laman na halaga na ninanais mo, halimbawa, halagang katumbas ng mahigit sa 2 milyong piso, ang mga proyektong nais mong makumpleto, ang uri ng pamumuhay na gusto mong maranasan. At huwag mong isipin ito na parang malayo pa. Damhin mo ito na parabang iyon na. Na parabang nararanasan mo na ito sa kasalukuyan. Dahil sa tuwing damhin mo ang pasasalamat sa mga bagay na parang natanggap mo na, sinasabi mo sa iyong sistemang nerbiyos, akin na ito. At ang katawan mo ay magsisimulang kumilos na tugma sa bagong realidad na iyon. Magbabago ang iyong mga desisyon. Magbabago ang iyong pagdadala ng sarili. Magbabago ang iyong mga resulta. Diyan mo mararanasan ang pagbabagong hindi na lang basta hangarin, kundi isang pamumuhay na akma sa iyong nais. Ang humahadlang sa pagitan mo at ng susunod mong antas ay hindi ang kapalaran, hindi ang krisis, at hindi rin ang kakulangan sa oras. Ito ay ang dalas na pinipili mong ipalabas. At ang pasasalamat ang pinakaabot kamay, pinakamakapangyarihan, at madalas na hindi nabibigyang pansin na kasangkapan upang baguhin ang dalas na iyon. Makinig ka sa akin ngayon, kung gagawin mo ang gawin na ito ng tuloy-tuloy sa loob ng 1 linggo, 7 araw lamang, mapapansin mo ang mga pagbabago. Hindi man ito agad na dumating sa anyo ng limpak-limpak na salapi na katumbas ng mahigit sa 5 milyong piso o isang milagro sa isang iglap. Ngunit mararamdaman mong may nangyayaring kakaiba. Mapapansin mong may mensahe kang matatanggap mula sa taong matagal nang hindi nagpaparamdam. Isang ideya na may kakayahang lutasin ang isang lumang suliranin. Isang paanyaya. Isang kliyente. Isang kasagutan. Maliit na senyales na may nagbago. At ang pagbabagong ito ay hindi lamang haka-haka, ito ay may batayang pisikal at kemikal. Ang pasasalamat ay nagpapagana ng mga bahagi ng utak na konektado sa kakayahang kontrolin ang emosyon, pinapababa ang aktibidad ng bahagi ng utak na tinatawag na amygdala, yaong bahagi na responsable sa pag-activate ng takot, at pinapalakas ang koneksyon ng mga neural na may kinalaman sa kaligayahan, inspirasyon at tamang pagpapasya. Hindi na lamang ito usapin ng espiritualidad, ito ay agham ng utak na aktwal na inilalapat sa mulat na paglikha ng ating realidad. Kaya itigil na ang paghihintay sa perpektong sandali para magsimula ng pagbabago. Simulan mong likhain ang tamang sitwasyon sa loob mo. Magsimula sa maliit. Magsimula sa payak. Pero magsimula. 3 minuto. Araw-araw. Isang pangakong pinaninindigan sa dalas ng enerhiya na may kapangyarihang magbago. At kung iniisip mo pa rin na masyado itong kaunti, inaanyayahan kitang subukan ito. Subukan mo. Sa loob ng 7 araw. 3 minutong pagninilay bawat araw. At pagkatapos ay sabihin mo sa akin kung hindi nagsimulang mag-iba ang tugon ng iyong mundo. Sapagkat ang katotohanan ay ito, kapag binago mo ang iyong nararamdaman, ang mundo ay binabago rin ang ipinapadala nito sa iyo. At ang lahat ay nagsisimula sa 1 kilos ng pasasalamat. Isang desisyong gawin ito. Isang gawi. Isang intensyon. 3 minuto. Walang iba. At walang mananatiling katulad ng dati. Naisip mo na ba na maaaring ang mga bagay na lubos mong hinahangad, tulad ng pera, kalayaan, tagumpay, at kapayapaan, ay hindi naman talaga malayo, mahirap abutin o nakatago, kundi nagiging di maabot dahil hindi mo pa natutunang tumanggap. Tumanggap. Tila simple, hindi ba? Ngunit ang totoo, karamihan sa mga tao ay hindi marunong tumanggap. Sila'y humihiling, nangangarap, nagsusumikap, pero sa oras na magsimulang ibigay sa kanila ng buhay ang mga bagay na ito, sila mismo ang tumatanggi. At ginagawa nila ito sa pamamagitan ng mga kaisipang gaya ng, hindi ko ito karapat-dapat, parang sobra na ito para sa akin, hindi ko dapat payagan ang sarili ko. Mas karaniwan ito kaysa sa iniisip mo. At kung hindi mo ito matutunang iwasto, maaari mong bugulin ang buong buhay mo sa pananalangin para sa mga pintong, kapag sa wakas ay bumukas, ikaw rin mismo ang nagsasara. At bakit ganito ang nangyayari? Sapagkat hindi tinatanggap ng iyong isipan ang mga bagay na hindi nito kinikilalang pamilyar. Ang iyong isipan sa ilalim ng malay ay naiprograma sa loob ng maraming taon upang gumana sa loob ng isang tiyak na hangganan. Kung pinalaki kang laging sinasabihang mahirap ang pera, na ang tagumpay ay para lang sa ilan, na ang labis na kasiyahan ay mapanganib, at na ang kaligayahan ay nakakaakit ng inggit kung gayon,
Kahit pa sinasabi mong gusto mo ang mga bagay na ito, sa kaibuturan mo ay hindi mo pinapayagang matanggap ang mga ito. Maaaring madampian mo man ang mga iyon sa loob ng kaunting sandali pero hindi mo ito kayang panatilihin. At babalik ka sa luma mong gawi. Ako mismo ay naranasan ito. Noong nagsimula akong kumita ng mas malaki sa aking negosyo sa paglilinis, napansin kong mabilis ko ring ginagastos ang lahat, sinasabotahe ang sarili ko, gumagawa ng mga walang saysay na pagkakamali. Bakit? Sapagkat sa kaloob-looban ko, pakiramdam ko ay hindi ko ito nararapat. Para bang may isang di nakikitang kisam sa itaas ng aking ulo. At nang sumalpok ako roon, unti-unting gumuho ang lahat hanggang sa mapagtanto ko, ang problema ay hindi ang pagkita, kundi ang pagtanggap ng walang kasalanan. Napansin mo na ba kung gaano kadaling purihin ang iba, ngunit gaano kahirap tanggapin ang papuri? Gaano kadaling magbigay, ngunit nakakailang tumanggap ng tulong? Gaano kadaling hangarin ang kasaganahan, ngunit nakakahiya kapag mas marami kang meron kaysa sa iba? Ito ay isang uri ng pagkakaprograma. At kung hindi mo ito muling iprograma, ito ang magiging harang sa lahat ng iyong pag-unlad. May isang pag-aaral mula sa University of London na nagsasabing malaking bahagi ng ating pagpapahalaga sa sarili ay nabubuo bago pa man tayo umabot ng 7 taon, lalo na sa aspeto ng pagiging karapat-dapat. Kung lumaki kang pinaparusahan sa tuwing ikaw ay nagnanais ng sobra o tinuturuan na makontento sa kaunti, maaaring naitala sa iyong isipan na ang magnasa ng malaki ay mali. At ang magkaroon ng malaki ay lalong mali. Ngayon, pakinggan mo ito, hindi ka pinagkakaitan ng buhay. Ang katotohanan ay hindi ito nagbibigay ng anumang bagay na hindi mo kayang tanggapin. At ang pagtanggap ay nagsisimula sa pagkilala sa sarili bilang karapat-dapat. Karapat-dapat na umunlad. Karapat-dapat mamuhay ng magaan. Karapat-dapat magkaroon ng oras, saya, pag-ibig, ginhawa, pagkilala ng walang kasalanan, walang takot, walang pagliit sa sarili. At nais kong imungkahi ang isang simpleng gawain. Payak, ngunit makapangyarihan. Sa susunod na 5 araw, kapag may pumuri sa iyo, tanggapin mo. Huwag iwasan. Huwag ibaliwala. Sabihin mo lang, salamat. Kapag may nag-alok ng tulong, tanggapin mo. Walang paliwanag. Kapag ang buhay ay nagbigay ng pahinga, ng katahimikan, ng hindi inaasahang biyaya, huwag itong sirain sa pamamagitan ng mga kaisipang gaya ng hindi ito magtatagal o hindi ko ito karapat-dapat. Tanggapin mo. Dahil ang pagtanggap ay parang kalamnan ng kasaganahan. At habang paulit-ulit mo itong ginagamit, lalo mong pinalalawak ang iyong panloob na kapasidad para tumanggap. At tandaan mo ito, ang bagay na iyong hinahangad ay nasa paligid mo na. Nariyan na. Ngunit hindi ito makalalapit sa iyo hanggat hindi mo pinapayagang tumanggap. At ang unang hakbang ay hindi ang humiling ng mas malakas, kundi ang ibaba ang depensa at sabihin mula sa kaibuturan ng puso. Handa na ako. Pinapahintulutan ko. Tinatanggap ko. Dahil kapag natutunan mong tumanggap, natututo ring magbigay ang buhay. Kung may isang bagay kang kailangang isapuso mula sa video na ito ang pinakamahalaga. Hindi mo natatanggap ang gusto mo, kundi ang pinaniniwalaan mong nararapat para sa iyo. Ang susi ay hindi sa paghingi ng mas marami kundi sa pagpapahintulot ng mas malawak. Sa pagbubukas ng sarili upang tanggapin, ng walang kasalanan, ang lahat ng kayamanang inihahanda na ng buhay para sa iyo. At kung ang mensaheng ito ay may tinamaan sa kalooban mo, ang susunod na video na nakikita mo sa iyong screen ay magtuturo sa iyo ng panibagong hakbang. Ito ang susunod mong antas tungo sa pag-unlad ng isang bahagdan araw-araw. Maraming salamat sa iyong presensya dito at magkita tayo muli sa susunod.